We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Ayun, Luzon! Ang ganda. Mahaba-haba, Luzon! Ang ganda ng pagkakabanggit mo, partner. Good morning, partner! Good morning sa'yo, partner! Happy Tuesday! Happy Tuesday, mga kapuso! Mamaya, mga kapuso, alamin natin ang kahalagahan ng breastfeeding. Kahalagahan nito sa mga breastfeeding mom, sa mga baby, at yung kahalagahan ng suporta ng family, especially yung asawa doon sa mga breastfeeding mom. Nako, napaka makabuluhan na naman ang talakayan natin mamaya, partner, kasi Breastfeeding Awareness Month ngayong buwan ng Agosto. Malalaman natin yung importansya, gaya ng sinabi mo, lalong-lalo na sa mga first-time moms. Kaya mga kapuso, tutok lang sa Morning si GMA Regional TV. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, nakipag-ugnayan na ang COMELEC Pangasinan sa PNP at AFP para sa pagsisimula ng COC filing sa August 28. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Handang-handa na ang COMELEC sa pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election sa BSKE 2023. Nakaschedule ito sa susunod na linggo, araw ng Lunes, August 28. Magkiko-coordinate na po kami sa aming counterpart sa PNP at sa AFP for the activation naman po ng mga Joint Security Control Center. Sa Dagupan City, mahigit 100 pulis ang itatalaga sa mismong araw ng filing ng COC. Close coordination with the COMELEC officer ng Dagupan City at nakahanda po ang PNP Dagupan para po sa incoming filing ng mga COCs on August 28 dito po sa lungsod ng Dagupan. Bukod sa COMELEC office, sinimulan na rin ng Dagupan City PNP na magtalaga ng mga pulis sa lahat ng barangay. Mayroon na po kaming mga deployment plan this incoming filing of COC. Sa totoo lang po, lahat po ng ating barangay dito po sa lungsod ng Dagupan ay mayroon na po tayong mga deployed PNP personnel. Sa ngayon, walang nakikitang anumang banta o tensyon ng PNP sa lahat ng barangay sa syudad ng Dagupan sa nalalapit na eleksyon. Pero hindi raw ibig sabihin nito na kampante ang otoridad. Ngayong linggo, nakatakdang i-activate ang Joint Security Council sa syudad ng Dagupan. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. 38 anyos na lalaki sa Mangaldan, Pangasinan, patay dahil sa leptospirosis. Naka-alerto Russell Simorio. Balot ng pagdadalamhati ang mga kaanak ng 38 anyos sa si Jeffrey Castillo mula sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Sa death certificate ng biktima, kumpirmadong severe leptospirosis ang sanhi ng pagkamatay niya. Ayon sa pamilya, August 10 ang unang makaramdam ng lagnat at pananakit ng katawan si Castillo. Lumala ang kanyang kondisyon sa mga sumunod na araw hanggang sa binawian siya ng buhay. Hindi namin inaasahan, walang siyang kabilin-bilin para siya magpaalam. Hindi niya alam na mamamatay siya. Kasi bago siya kasi pumunta ng doon, lakas-lakas niya, excited naman siya na nagumaling ta. Masakit sa amin. Biglang nawala yung anak ko. Parang hindi ako makapaniwala na mamamatay siya. Nagtatrabaho bilang helper sa Dagupan City si Castillo. Ilang beses na lumusong sa baha si Castillo kahit may alipunga. Every Monday, Dagupan po talaga siya ang biyahe niya sa market ng Dagupan na ngayon lang talaga na talagang siya yung natamaan ng lipo. Sa tala ng Center for Health Development Region 1, 45 na ang kaso ng leptospirosis sa rehiyon ngayong 2023.
Hindi pa kasama sa bilang ang mga tinamaan ng sakit ngayong Agosto. Meron na po tayong 7 na kaso po ng namatay dahil po sa leptospirosis. So 3 po sa La Union, 3 din sa Pangasinan at 1 po sa Ilocos Norte. Ilan sa mga sintomas ng leptospirosis ang mataas na lagnat, panginginig ng katawan, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at kulay tsaa na ihi. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Apektado sa kawalan ng supply ng tubig ang ilang residente sa Barangay Longos, Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Nakaimbak ang mga labahin ng ilang residente sa Barangay Longos, Calasiao, Pangasinan. Hindi rin mahugasan ang mga pinagkainan dahil walang tubig sa barangay simula pa noong linggo. Wala rin umanong abiso ang Calasiao Water Company Incorporated kaugnay rito. Hindi po kami naabisuhan para makapag-impok sana ng tubig kahit kunti lang. Ay masyadong perwisyo ma'am kasi ang daming paggagamitan ng tubig, maglalaba, maghuhugas ng pinggan. Paliwanag ng kinatawan ng Calasiao Water Company Incorporated na huminging wag nang i-record ang interview, nagkaroon ng problema sa Ambotol Deep Well. Patuloy na inaalam ang sira ng deep well. Nagbigay rin daw sila ng abiso sa Barangay Council. Bukod sa Barangay Longos, apektado rin ang mga concessionaire sa 5 iba pang barangay. Umiikot ang water tanker ng kumpanya para magrasyon ng tubig sa mga residente. Mahigit 1,000 ang household ng Barangay Longos na may 9 na sityo. Unlimited po ma'am. Basta may paglagyan po sila ma'am. Malaking tanker po yun. Yung umiikot sa sityo kaya yung isang karga baka 2 karga masuplayan po yung buong barangay ma'am. Susubukan daw ng Calasiao Water Company Incorporated na maayos ang problema sa deep well ngayong araw. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Labis ang pagdadalamhati ng naiwang kaanak ng biktimang si Police Staff Sergeant Gilbert Viernes. Nakatalaga sa La Paz Police Station matapos masawi sa aksidente sa Barangay Kaluluan, Concepcion, Tarlac. Sakay ng motorsiklo, galing ang biktima sa Regional Training School sa Magalang, Pampanga at pauwi na sana sa La Paz, Tarlac nang mabangga ng kasalubong na SUV. Nagtamo ng sugat sa ulong biktima. Dinala pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Sinampahan na ng kaso ang driver ng SUV na tumanggi nang magbigay ng anumang pahayag. 3 ang patay habang 2 iba pa ang sugatan matapos sumalpok ang sinasakyan nilang kotse sa puno sa kahaba ng Roman Highway bahagi ng Barangay Alangan, Limay, Bataan. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, maaaring nagkaroon ng human error o nagkaproblema sa makina ang sasakyan na naging sanhi ng aksidente. Mag-iina ang 3 nasawi. Dinala sa ospital ang ama at isa pa nilang anak na nakaligtas sa aksidente pero nakalabas na rin. Bumuhos ang pakikiramay sa mga naulila ng mga biktima. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima kaugnay sa trahedya. Face-to-face classes at modular learning ipatutupad sa mga paaralan sa Ilocos Sur na naapektuhan ng bagyong Egay. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Sa pagkikipagbayanihan ng ilang individual at grupo, natanggal na ang makapal at malagkit na putik sa loob ng mga silid-aralan at opisina sa Pantay Tamurong Elementary School sa Kawayan, Ilocos Sur. Kita na ang pathway at mga kanal. Litaw na rin ang mga gamit na dating nalubog sa baha. Magta3 linggo na ang paglilinis. Hiling ng mga guro, pahinga, bago man lang sumabak sa nalalapit na pasukan. Sana naman ma'am kahit saglit lang na pahinga kasi mula ng closing nandito na kami kahit saglit lang naman na bago yung pasukan para makapag-recharge naman kami. Alam ko pagod na sila. Sagad na yung kanilang mga lakas, yung kalusugan nila. Actually, may 5 guro natin na nagkasakit na. Tanong din ng mga guro paano magsisimula, gayong walang natirang gamit sa kanilang mga silid. Hiling ng mga guro, printer at TV. Saksakan na lang po namin ng USB. Kasi may mga videos naman po madadownload kami. Yun na lang po ang pinakamadali naming gawin po. Dito na itinambak ang mga libro na nasira dahil sa baha at nabaon sa putik. Humigit kumulang 15,000 ang libro ng eskwelahan na nasira sa nagdaang bagyong Egay. Nai-report na umano sa DepEd Division Office pero walang katiyakan kung mapapalitan para sa darating na pasukan.
Plano ng pamunuan ng paaralan na magpa-photocopy na lamang habang wala pang libro. Pinag-aaralan din ang pagpapatupad ng schedule ng face-to-face classes at modular habang patuloy na isinasaayos ang eskwelahan. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Malaki ang gampanin ng mga magulang para mapalaking malusog ang kanilang mga anak. Take note, hindi lamang po ito role ng isang ina. Kaya dapat maunawaan nating lahat, pati na mga tatay dyan, ang importansya ng breastfeeding. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Dr. Janessa Valerie Reyes mula sa Region 1 Medical Center. Masantos yung kabuasan na Doc Janessa and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Ay, hello, good morning. And gaano ka-importante ang breastfeeding sa mga sanggol? Very important siya kasi ang dami niyang benefits. Okay. Actually, hindi lang sa baby yung benefits, pati sa mother, marami ding benefits. No? Ano yung mga benefits sa baby? So, syempre, protection to sa mga sakit, like yung diarrhea, pneumonia, even allergies, protected sila. Hindi sila, tama-tama lang yung weight nila. Hindi sila, protected din sila for obesity. Ano pa ba? Lumalaki silang matalino. Alright. Yung mga batang breastfed. Sa mommy naman, anong mga benefits nito? Bumabalik kaagad sila sa pre-pregnancy weight nila. Protected din sila for ovarian and breast cancer. Okay. Gaano ba dapat kadalas na i-breastfeed ang sanggol sa unang buwan nito? So, the first month of life, yung dalas ng breastfeed niyan is depende dun sa needs ng baby. So, tinatawag nating breastfeeding on demand. So, ibig sabihin, kung kailan nagugutom si baby, doon pa dededehin si baby. So, dapat alam ng mommy yung hunger cues, yung mga signs na gutom na si baby, para kung kailan niya gustong mag-breastfeed, ipi-breastfeed niya. No? So, dapat kumbaga synchronize silang dalawa. Alam ni mommy kung kailan gutom si baby at kung kailan nabusog. So, when it comes to number of times, usually mga first month, mga 8 to 12 times a day yan. So, depende. Pero, ang importante dyan is it's on demand. Kung kailan gutom si baby, padedehin lang hanggat gusto niya. Okay. Pero paano malalaman ni mommy na si baby gutom? Okay. Iiyak? Yung mga signs na gutom na siya, usually yan, yung mata niya, dumidilat-dilat na, yung mouth niya, naghahanap ng nipple, gumaganon-ganon, or nagsusubo na siya. Yung crying, that is already a late sign of hunger. So, wag na natin sana hintayin na sobrang iyak na siya ng iyak. Kasi, ano na yun, frustrated na siya no? So, yung subtle signs pa lang, dapat pinapa-breastfeed na natin siya. Okay. Kailangan bang painumin ng tubig yung baby na nagbe-breastfeeding? Okay. So, madalas na question din yan, no? For the first 6 months of life, ang pinopromote natin is exclusive breastfeeding. So, when you say exclusive breastfeeding, wala kang ibang binibigay kundi breast milk lang. So, you don't need to give water kasi yung breast milk, may component na ng water. Yun. Tas imaginein mo din, maliit lang yung tiyan nila. So, pag binigyan mo pa sila ng water, wala naman yung sustansya, walang calories. So, mabubusog na sila with the water. Sayang naman yun, di ba? So, mas maganda, breast milk lang talaga yung dede sa kanila. So, exclusive breastfeeding. May mga kaso na mga mami na nagpapa-breastfeed, walang lumalabas na milk. Paano po nangyayari yun? So, yung walang insufficient milk supply. So, parang, it's either, may dalawang klase kasi yan It's an actual o kaya perceived.
No? Okay. Punta muna tayo sa perceived. So when you say perceived milk insufficiency, akala ni mommy kulang yung breast milk na naproduce niya. Pero in reality, almost all women can produce enough milk for their babies. Okay. Up to 2 years na di ba? Yes, and beyond. So, baka may perception sila na hindi enough yung na-produce nila na breast milk. So, as health workers or as doctors, meron tayong mga ways para malaman kung enough yung supply ni baby. So, when they go to our clinic, syempre, chine-check namin, nagigain ba ng tama si baby? Kasi kung enough yung weight gain niya, it means na meron talaga siyang natitake in. Okay. Number 2, check mo din kung gaano kadalas yung pag-ihi niya or may signs ba siya ng dehydration. Kasi kung enough naman yung urine output niya for the day, probably okay din yung kanyang milk supply, no? Yung natitake in niya na milk. Okay. Is it true, Doc, na yung mga mami na walang lumalabas na milk sa kanilang breast, kailangan mong uminom ng sabaw para... Totoo ba yun? Actually, makaka-help siya kasi yung milk supply ni mommy, it would also depend on her nutrition. No? Okay. So, since nakadepend yung nutrition ng baby sa kanya, importante din that she takes care of herself. So, importante na she's eating well-balanced diet. Okay lang din yung sabaw, nakaka-help din siya. Pero, hindi lang sabaw, syempre, sabaw, it helps in the hydration, even water, and also other food groups. So, dapat well-balanced yung diet niya. And also, very, very important sa milk production na minamanage yung stress. Alright. Maraming salamat, Doc Janessa. And any message to all the breastfeeding moms out there na nanonood sa atin ngayon? Okay. So, sa mga breastfeeding moms, just continue breastfeeding your babies up to 2 years and beyond. Doon naman sa mga magiging mommy pa lang o first-time moms. So, prepare yourselves kasi syempre, sabi ko nga, medyo challenging siya. And make sure na you have the support that you need. So, ano yung mga support na yan? Yung family nyo. And also, you look for healthcare providers that would also support you. May mga lactation counselors, breastfeeding support groups, may mga doctors who are advocates of breastfeeding. So, you surround yourself with this team, with these people para at least maging smooth yung breastfeeding journey nyo. Alright mga kapuso, nakapanayan po natin si Dr. Janessa Valerie Reyes, ang pediatrician ng Region 1 Medical Center. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, ulang dulot ng habagat at mga local thunderstorm pa rin ang ating paghandaan ngayong Martes. Umaga pa lang, asahan na ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy yan at magiging malawakan na pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Kaya dapat maging alerto sa banta ng baha o landslide. Natuldukan na ang paghahanap ng pamilya Galinato matapos tukuyin ng otoridad sa Hawaii ang nakitang labi sa loob ng kanilang tahanan sa Lahaina ang kanilang ama na si Alfredo Galinato, 79 years old, isa sa mga biktima ng wildfire na nagsimula noon pang August 8. Ayon sa anak niyang si Cathy Galinato, nakalikas ng kanilang ama at mga kapatid nang magsimulang kumalat ang wildfire. Pero sa kagustuang isalbang ari-arian, bumalik umano ang kanilang ama upang basahin ng tubig ang bahay, ngunit nangyari ang trahedya. Matapos matupok ng apoy ang mga kabahayan, ilang araw din na nanawagan ng pamilya na makitang ama. Sa tulong ng DNA test at singsing na suot, natukoy ang labi ng biktima.
Nagdadalamhati rin ang mga kaanak ng Galinato sa Vigan City. Si Tatay Felipe, pamangkin ng nasawing Galinato, nag-aalala sa kanilang ina at 4 na kapatid na nakabase sa Lahaina. Bagamat ligtas, tupok sa wildfire ang kanilang bahay at mga sasakyan. Mga alagang hayop na nawawala umabot na sa mahigit 3,000 matapos ang wildfire sa Lahaina, Hawaii. At natuklasang fossil sa Brazil makatutulong daw para matuntun kung saan nagmula ang dinosaurs. Tunghayan sa Globalita. 2 linggo matapos ang mapaminsalang wildfire sa Lahaina, Hawaii, isa-isang hinahanap ngayon ang mga nawawalang alagang hayop ng mga residente, gaya ng mga asong ito na agad nilapatan ng lunas matapos masugatan sa sunog. Sabi ng Maui Humane Society na nakatutok sa search and rescue operation, aabot sa higit 3,000 ang mga nai-report na nawawalang alagang hayop. Umaasa naman ang mga pet owner na buhay at nakaligtas ang kanilang mga alaga. Naniniwala naman ang mga paleontologist o mga eksperto tungkol sa fossils na malaking tulong sa kanilang pag-aaral ang bagong diskubreng fossil sa Brazil. Tinawag ang fossil na Venturoraptor gazinae na may habang 3.2 feet at tinatayang 230 million years old na. Ayon sa nakadiskubreng paleontologist na si Rodrigo Temp Muller, maaaring maging susi ito para malaman kung anong itsura ng mga prehistoric animal bago pa ang mga dinosaur. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga pulis sa Ilocos Norte nagtagisan sa Police Amazing Race. Tunghayan sa ulat ni Gab De Luna. Ginanap ang kauna-unahang Amazing Race ng Ilocos Norte Police Provincial Office sa iba't ibang checkpoint areas sa probinsya. Maagang sinimulan ng INPPO ang karera. Sinalihan ito ng 9 na grupo na binuo ng mga kapulisan sa lalawigan. Nilibot ng mga kalahok ang mga lugar gaya ng Malacañang of the North, Poway Water Park, Juan Luna Shrine, Batak Empanadahan, Aurora Park, Poway Church at San Junes. So, napakahaba po, sabi nga po nila, mahirap pero napakasaya po. Pati po yung ating po mga kapulisan po, tuwan-tuwa po sila kasi nga po, first time mangyari po yun. Ginanap din ang empanada eating contest, sandboarding, sack race, maging ang latu-latu competition na bahagi ng Amazing Race. Hindi naman maitago ang saya ng mga kalahok. Layon daw nitong patatagin ang kanilang samahan at mas mapataas ang pisikal at emosyonal na aspeto ng mga pulis. Mas manapatatag po yung camaraderie namin, lalo per unit po yung labanan. Although it is a competition, we make it just a friendly game and yun po, nakilala namin ng isa't isa, nagkaroon kami ng bonding. Gav De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Lalaking nakatira sa bundok sa Tabaco City, Albay, may supply ng kuryente dahil sa ginawa niyang micro hydropower plant. Naritong report. Bunsod ng naranasang mainit na panahon sa Bicol Region, mahirap para sa isang magsasaka ang kawalan ng mapagkukunan ng supply ng tubig. Lalo na sa mga kagaya ni Jumar ng Tabaco City kung saan malayo ang kanilang lupain. Kaya problema talaga ang supply ng tubig para sa kanilang mga pananim. Dahil dito, naisipan ni Jumar na gumawa ng sarili niyang ram pump na isang uri ng teknolohiya na ginagamit sa patubig na hindi na kailangan ng gasolina o kuryente para paganahin ang isang makina. At ang mga ginamit na materyales dito, mga recycled materials lamang, kaya na hindi na ginagamit na LPG tank. Yung purpose ng LPG gas, doon naimbak yung 100 PSI na hangin at saka tubig para pag nagpop siya, tataas yung tubig, gagawin ng hangin, bababa niya. Ngayon pagbaba niya, itutulak niya pataas dito. Maliban sa ram pump, gumawa na rin si Jumar ng micro hydropower plant dahil malayo rin ang kanilang lugar sa linya ng kuryente. Nasa 3,000 watts daw ang kayang maproduce ng hydropower plant na kaya magpagana ng 10 ilaw, TV, speaker, electric fan, wifi at iba pang gamit sa bahay. Kasi sa sobrang hirap ng kuryente dito sa taas ng bulod, yung solar kasi minsan nalulubat din. Trinay ko na palaging lubat yung battery lalo pag maulan. Sa kabuuan, umabot lamang daw sa 5,000 pesos ang nagastos ni Jumar sa kanyang ram pump, habang ang micro hydropower plant naman nasa 10,000 pesos lamang. Chris Novello para sa Mornings with GMA Regional TV.
Timeless beauty ni Marian Rivera sa kanyang latest viral video, pinusuan ng netizens. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Muling pinagkaguluhan ng mga netizen ang latest video ni primetime queen Marian Rivera kung saan ibinida niya ang iba't ibang OOTD na patok sa kanyang mga fans. Anila, lalong na-highlight ang timeless beauty ng aktres. Umabot na sa 5.6 million views at 700,000 likes ang kanyang bagong video. Nagagawa ito ni Marian sa kabila ng kanyang busy schedule sa taping ng comeback series na Against All Odds at upcoming movie na Rewind. Isang kwelang surprise birthday greeting naman ang inihanda ng Royal Blood cast para kay sparkle artist Lian Valentin sa kanyang 22nd birthday. May kita sa video na kalahati na lang ang birthday cake na pabirong ibinigay sa aktres. Game naman dito si Lian. Lalo't magaan daw talaga ang samahan nila sa set. Mapapanood si Lian sa kanyang mapanghamong role bilang Beatrice Royales sa Royal Blood tuwing 8:50 ng gabi sa GMA. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. The way you help heal the world is to start with your own family by Mother Teresa. Alright, partner. Back to breastfeeding tayo. Diba? Breastfeeding. Nalaman natin kung gaano kahalaga ang pagpapa-breastfeed ng mga mommy out there. Helpful siya sa moms, at the same time, helpful siya sa baby kasi yung sabi nga ni Doc kanina, yung Dr. Danessa. Oo, nakakatulong para maging mas matalino, mas malusog yung mga babies. At the same time, kapag ganun daw partner, kasi alam naman natin kapag moms talaga, pag nanganak na, medyo lumalaki ang katawan. Kapag nagpa-breastfeed ka raw, nakakatulong siya sa pagka-lose weight. Oo, ang sabi pa nga ni Doc Danessa kanina, dapat exclusive na milk. Oo. Yung ipainom kay baby. Wag mo na yung tubig. Oo. Ayan, exclusive na milk. Pag sanggol ka pa, yung baby na talagang kailangan mo ng breastfeed. Oo. Actually, may program naman ng Department of Health, yung kanilang information dissemination sa first 1,000 days exclusive of breastfeeding sa mga babies. Of course, up to 2 years nga and beyond. Kaya dapat sundin ng ating mga moms and yung support ng family. Especially the husband. Oo, partner, dagdag natin kasi na-discuss din yung mga moms na hirap nag-produce ng breast milk. Sana nga sinusulong na rin ng Department of Health yung pagkakaroon ng breast milk storage facility kung saan pwedeng mag-donate yung mga moms. So, breast milk is still best for babies up to 2 years. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.